committee meeting, resume. Continue yung mga iba pang mga katanungan kung may mga tatanungan pa kayo. Okay, the Honorable Vice Mayor. Alright, Barangay Captain Respicio, paki-discuss po yung nature ng resolution na ibinasa ninyo at ano po yung binabanggit sa loob ng resolution na yun para suportahan itong establishment ng CP1. Ako busy yung resolution ay wala sa akin. Kaya siguro next hearing na lang para yung sinasabi ng resolution. Next hearing na lang kung mayroon pa na susunod na hearing. But then this problem is I recommend na pag-usapan na lang natin ng maayos para sa ganun kay kung ano man yung pagkakamali natin kasi pulong chair ng barangay ng Paco with my kagawad, pag-usapan na natin to solve this problem regarding the allocation of Mr. Boy Santos with our Sangguniang Bayan headed by you, sir. Noon yaman, di pagkakamali, sulbahan tayo kagtan to secure the requirements of this business. I agree with you, Mr. Captain. Tama po, lahat po tayo ay nagkamali dito sa munisipyo na to at tumatakbo itong establishment na ito. Ang solusyon po niyan ay immediate ipasara. Yan po ay trabaho ni Mayor, ipasara po dapat ang establishment na ito. Kung gusto nilang isolve, kuhanin nila yung tamang permit at kailangan nilang magpasa dito sa council na ito ng rezoning ng lugar na yun. And good luck. Yes. Mr. Kagawad Cristobal, para kayo po may alam tungkol sa resolution na yun, para kayo po ata ang nag-draft, pakidiscuss naman po ang nilalaman ng resolution na yun, sir. Ang nag-draft po talaga nung resolution na yun ay si Mr. Boying Santos. Dumating po sa amin at discuss ng General Committee regarding dun sa resolution na yun. So, ang ginawa po namin is nag-committee hearing po kami, Mr. Chairman. Ano po ang role ni Mr. Santos sa inyong barangay? Bakit siya ang nag-draft ng inyong resolution? Bago dumating po yung resolution na yun, nakita ko, binasa ko, kasi late na ako na dumating. Ako na lang po ang hindi nakapirma doon sa resolution na yun. Nakita ko yung mga kasamahan namin, mga barangay council namin, pirmado na nila. At tinanong ko kay Kapitan kung nagkaroon na ba ng committee hearing o opo, sabi niya. Alright, pinirmahan mo po yung resolution na yun, sir? Yes, pinirmahan ko, Mr. So, Chairman. naalala niyo po kung ano nilalaman ng resolution na yun? Since hindi naman tayo pipirma nang hindi ninyo binabasa. Opo, Ako naman ang resolution. nalalaman po, Mr. Chairman, yung resolution na yun is to reopen o yung dating piggery na Mr. Boying Santos. Ang resolution po na yun ay sinasabi na pinapayagan ninyo na buksan yung piggery na tinukoy. Tama? Opo, Mr. Ano Chairman. po ang basehan ninyo sa batas para gumawa ng ganong determination? Base po kasi doon sa naging operation nung dating piggery farm na yun sa before na tamaan siya ng ASF noong 2020, fully operated po yung Tuuyin po ninyo yung basehan ninyo sa batas para gumawa ng ganong determination. Dahil lamang po nag-operate siya dati, kailangan na siyang payagan ulit. Yun lang po ba ang tangi ninyong basehan? isang rule namin doon, Your Honor, is nakumpleto niya yung mga requirements during his first operation. Ano ba? This current operation po pinag-uusapan natin. Yes, Your Honor. So bakit po kayo pumayag ngayong second time ng operation? Nakompleto niya ba ang kanyang mga requirements this time around? At base sa ating naging investigation, wala naman po siyang permit. So bakit po kayo pumirma dun sa resolution? Mr. Chair, ang resolution na yun is to reoperate. Meron ba yung basehan sa batas? Meron, Mr. Chair, dahil during his first operation, nag-comply siya sa mga requirements. Ang mga requirements sa batas ay ongoing. Hindi porket meron akong negosyo nung 5 years ago o 1 year ago at nagsara na yun, okay na kahit wala akong permit sa ngayon. Tama po ba yung sinasabi ko? Tama, Mr. Chair. So wala siyang permit noong pinasa ninyo yung resolution. Wala siyang permit. Bakit po kayo pumirma, boss? Mr. Chair, yun nga sa pagkakasabi kanina ni Running Chairman, Nagkamali po kayo. nagkamali po kami. So babawiin niyo po ba yung resolution na yun? Yes, nagkamali kami, Mr. Chair. Babawiin niyo po ba yung resolution na yun? Yes, Mr. Kailan po? Next week po ba? Tulad ng rekomendasyon ni Kapitan? Yes, Your Honor. Alright. Ano
Yun po ang basehan ninyo sa batas para gumawa ng resolusyon. Kasi po kapag gagawa ka ng isang bagay, dapat may basehan sa batas. Lalo na nakaka-apekto ito sa publiko. Anong sabi sa batas? Bakit resolusyon ang tamang format, ang tamang paraan, tamang legal instrument para payagan silang mag-operate ng panahon iyon? Bakit sa tingin ninyo resolusyon dapat at hindi barangay permit? Ano po ba ang sinasabi sa batas? Sa pagkakalam po, Mr. Chair, hindi pwede mag-operate ang isang establishmento kung walang permit. Tama! Ang resolusyon ba ang tamang instrumento para mabigyan sila ng permiso? Hindi tama. Hindi tama! So bakit ninyo naisip at minarapat na gumawa ng resolusyon para bigyan sila ng permiso? Nagkamali po kayo ulit, tama po ba? Yung punto namin bilang barangay, sa barangay po kami, nag-a-assume na kami na yung establishmento na itatayo ni Mr. Manuel Santos is dumaan na sa konseho ng munisipalidad. Kaya kami, nasa baba. Talaga? Ano po ba sa inyo yan? Hindi po totoo yan. Ang pagkakalas po namin ay dumaan na po. Akala po ninyo? Yes, Hindi po. po ninyo sinigurado, boss. Hindi pa, Mr. Chair. Bakit po kayo gumawa ng isang resolusyon na hindi sigurado ang inyong basehan? Yun nga po, Mr. Chairman, hindi kami gumawa ng resolusyon. Nagkamali po kayo. Yes po, Mr. Chairman. So mali po na gumawa kayo ng resolusyon. Tama po? Tama po. At hindi po tama na resolusyon ang dapat na ginagamit para bigyan ng permiso ang isang establishmento na mag-operate. Yun po ang katotohanan. Tama po ba? Yun po ang sabi ng batas. Opo, Mr. Chairman. At ang tanging paraan ay barangay permit. Tama? Kapag dadaan sa barangay ninyo. Opo, Mr. At Chairman. ang jurisdiction niyan ay si barangay captain. Tama? Tama po, Mr. Chairman. Barangay captain, nag-apply po ba si CP Farm ng kahit application lang ng barangay permit? Meron po ba o wala? Wala. Wala po. Opo, hindi po pumunta sa amin ng management ng City Farm para humingi o pag-secure ng barangay permit po. Business permit. Alright. Gusto ko lang pong liwanagin na hindi porket committee tayo or council tayo Yes, Mr. or lumon tayo ay basta-basta na tayo makakagawa ng kahit na anong dokumento para mag-govern sa isang aktibidad. At akala natin ay siya yung mag-best ng authority para gawin ng isang bagay. Tulad ng pag-ooperate ng isang establishmento, hindi po resolusyon ang tamang paraan para gawin niyo. Ang tamang pong paraan ay isang business permit na pumipirma po ay isang barangay captain. Kaya kung sa tingin po natin ay maglilend ng authority sa isang aktibidad yung ginawa ninyong resolusyon, mali po yun. Pagpahubalan niyo po, Mr. Chairman, sa pagkukulat po namin sa bagay na yan. Sunod po, siguro, sa mga bagay na yan, ang concern po is yung kalahatan ba ng pagkukulante, siguro kailangan po namin masusin pag-iimbestiga o para sa pag-create po ng resolution. Kailangan ko lang po palalahanan ng ating mga barangay official. Dahil po, mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawang hakbang, lalo na official, may stamp na official, seal ninyo yung mga papeles na linalabas ninyo. Dahil po, dito nanggagaling yung hindi pagkakaintindihan ng inyong mga kabarangay. Kaya po kapag gumawa ang isang barangay ng isang official document at lumalabas na parang yun nga yung legal na document, kapag nag-away po yung inyong mga barangay, sasabihin lang ng isa, meron akong dokumento. Eh hindi naman pala tama yung dokumento na yun. Hindi po ba? Kaya po mag-ingat tayo sa paglabas. Kung hindi po yun yung nararapat, huwag po ninyong gawin. Dahil po mas lalong hindi nagkakaintindihan yung inyong mga kasama sa inyong barangay. Okay, salamat Vice Mayor. Salamat din ako ay Kagawad Cristobal. So, pag may raise pa kayong mga katanungan, pwede lang po na mag-raise ng mga katanungan. Pag wala na po kayong re-raise, talito nga committee meeting na ito, ay makakanta ulit tayo ng mga pagpupulong with regards to the issues regarding the piggery that located at between the two Barangay Tulot and Barangay Tampaco Pequeño. Finally, Committee Chairman on Invite. Maraming salamat, Mr. Chair, Honorable Lawan. Bilang isang miyembro ng pagdinig na ito at chairman ng Committee on Environment and Environmental Protection, nais po natin magbigay ng impresyon sa ating pong ginawang pagdinig na kung saan ito po isang mahalaga upang nabigyan natin ng kaukulang pansin at may tama ang pagkakamaling nagawa sa barangay level. So, nais po natin magbigay ng rekomendasyon. Dapat ay sa susunod na magkakaroon po tayo ng pangalawang pagdinig kung saan
imbitahan po natin ang management ng City Corp. Tignan natin yung kanilang mga dokumento upang hindi po agad-agad naman na ipasara. Kundi dito po ay dumaan po sa sinatawag po natin due process. Mr. Chair, ang rekomendasyon po natin ay magkakaroon po tayo ng pangalawang pagdinig para sa usapin. Salamat po. Noted, Kagawad Alabay, Committee Chair on Environment. So, pag wala na po tayong katanungan, okay, Honorable Vice Mayor. Alright, maraming salamat po sa pagpunta niyo ngayong araw na ito mga barangay officials sa pagbibigay ninyo ng liwanag about sa mga specific na hakbang na inyong ginawa sa inyong mga opisina at sa inyong mga obserbasyon na naisagawa at mga sumbong ng inyong mga kabarangay. Mahalaga po yan para magamit natin para sa ating mga susunod na pagdinig. Sa mga susunod na pagdinig, nire-recommend ako po na ibitahan yung ating mga naangkop na opisyalis ng ating munisipyo at kung nasa mas mataas pa para bigyan tayo ng guidelines kung ano dapat yung dapat nilang requirement at gawin kung mag-ooperate ng mga ganitong aktibidad. Halimbawa, kapag ikaw ay backyard farming lang, ilang pigs ba dapat? Ilang manok? Ano yung mga required na permit? Required ba ng zoning? Required ba business permit? Required ba sanitary permit? Etc. etc. Whereas, kapag ang operasyon mo naman ay dumadaan sa iyo yung mga baboy at ginagawang overnight hotel, naliligo, doon ba kinakatay? Tapos tinatransport, ano naman yung classification nun? Ano yung mga required? Ano yung mga zoning na required? Para po sa susunod, malinaw po para sa ating mga negosyante kung ano ang gagawin nila. At malinaw rin po sa ating mga barangay kapitan at mga barangay officials kung paano nila gagawa ng hakbang kapag may naobserbahan sila hindi tama sa kanilang jurisdiction. Kaya rin-recommend ako po na yung head ng ating environment, yung head ng ating sanitation dito sa probinsya, head ng zoning, na bigyan tayo ng liwanag tungkol dyan at saka yung mga required na permits tungkol sa bagay na yan. At inuulit ko po ang tungkulin para magbigay ng cease and desist na huminto sa kanyang gawain o kaya ipasara yung establishmento na yan ay nasa ating mayor. Kaya po ang role na magagawa ng ating mga barangay officials since kayo po nakakapag-observe ay magbigay po ng rekomendasyon. Dahil obligasyon po natin ay ipatupad ang batas. Kung ano po ang batas, ipatupad lang po natin ang batas. Ang responsibilidad naman ng mga imbitahan natin next week ng mga head ng mga nabanggit ko na offices ay para lang bigyan tayo ng liwanag ng mga requirements at kung ano ang dapat. Pero at the end of the day, ang desisyon para ipasara ito ay wala sa council na ito, wala sa barangay captain, tama si Captain Respicio, nasa mayor po. Kung gusto niya ipa-cease and desist o kaya ipa-close yung establishment. Ang gawain po ng council na ito ay para oversight at general welfare ng public. Kapag ang publiko po ay lumalapit sa amin at nagre-reklamo sila ng hindi magandang amoy at hindi tamang pag-dispose ng waste, obligasyon po namin na tulungin ang executive department at mga kapitan at mga nagpapatupad ng batas para sagutin nila kung pinapatupad ba nila yung batas o hindi. At kung hindi man nila na ipapatupad yung batas, pagkakataon po ito na maliwanagan tayo. At next week po, liliwanagan tayo ng mga naangkop na standards. I think, i-recommend ako rin sa council sa pag-generate natin ng report or after this hearing na gumawa tayo ng immediate recommendation sa office ni Mayor na definitely we found na walang permit ito at least sa barangay level at ipasara itong establishment nito. Inuulit ko lang po, ang dali po ng trabaho natin kapag naiintindihan po natin ang batas. At maliwanag naman po ang batas. Hindi naman po kailangan intindihin ang napaka-komplikadong set ng batas para magpatupad ng batas. Halimbawa, kapag nakikita natin ng isang establishment ay nasa isang lugar na hindi naangkop ang zoning, simple lang ang batas. Maliwanag na hindi natupad ang isang batas. At sapat na yun para gumawa ng hakbang. Malinaw po ang sinasabi ng batas, sundin mo lang. Gumawa ka ng rekomendasyon na ipasara. Yun. At hindi na po dapat tayo mag-consider pa ng mga factors na labas sa batas dahil pinapahirapan lang po natin ang problema natin. Ako po ay nag-enjoy sa aking trabaho at napakasimple lamang dahil black and white lang naman ang batas. At ang trabaho lang naman natin ay magpatupad ng batas. Yun lang. Sundin lang natin at wala pong stress kapag ganun. Kapag pumapayag po tayo na nai-influensya ng mga kamag-anak, kaibigan, at ng mga tao na may kapangyarihan sa ating lipunan para sila ang magdikta kung ano ang dapat nararapat kahit labag na sa batas. Mahirap po talaga ang ating trabaho. At hindi po ako naniniwala na dapat po tayong umawak ng isang public office kapag ganun po ang trato natin sa ating trabaho. Sige po, para na rin po marinig yung dagdag pa sa mga tao na imbitahan natin na head ng mga offices, recommend ako rin po sa committee na imbitahan din yung may-ari ng lupa at yung may-ari ng operations
para i-discuss niya yun, para magkasagutan yung may-ari ng establishment at saka yung mga regulators para masabi nila kung ano tayong lagay yung requirement. Inuulit ko po, maganda po na mag-set tayo ng example para maging stricto tayo sa ating mga regulasyon. First class municipality, sabi ni Mr. Baraka, mas madali po talaga ang ating lipunan kapag sinusunod natin ang batas. Nung pinatupad ang mga batas na yan para po sa maayos na papatakbo ng ating lipunan. Kapag hindi, pag napatupad po yan in the first place, wala na po tayong reklamo na maranasan dapat. At dapat na-consider na rin yan ng mga nagpapatay ng negosyo in the first place. Ang pinakamaganda pong solusyon dyan para sa akin, hindi po natin naiiwasan na gumawa ng matigas, ng hard na decision sa bagay na ito. Definitely, kailangan siyang ipasara kaagad at may paliwanag sa kanila yung mga requirements at sundin nila yung requirement. Isa sa mga requirements na kailangan nating baguhin yung zoning ng lokasyon na yun at dadaan yun dito sa council. At inuulit ko, good luck. Maraming salamat, Vice, for that recommendation. So, our staff in this office, please note all those invite all the resource person, like the office of zoning, yung may-ari po ng farm, yung rental, and then yung mga concerned na person doon sa paligid ng ating piggery. Sa yung lahat, sa pagdinig, mag-schedule po tayo ng next schedule of hearing. Hindi pa kaya sa Naval Vice dahil on Monday wala tayong pasok. May session po tayo ng Tuesday at magkakaroon po siguro tayo ng pagkakataon pa next week para para din po matapos ng Okay, Thursday na lang schedule natin for the next committee hearing. So, ito pagpupulong na ito, I move for adjournment.